Manahimik at magnilay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the letter to the Hebrews chapter 4, verses 1 to 13, and I read it for you. Therefore, while the promise of entering his rest is still open, let us take care that none of you should seem to have failed to reach it. For indeed, the good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because they were not united by faith with those who listened. For we who have believed enter that rest, just as God has said, "As in my anger I swore, they shall not enter my rest." Though his works were finished at the foundation of the world. For in one place it speaks about the seventh day as follows, "And God rested on the seventh day from all his works." And again, in this place it says, "They shall not enter my rest." Since therefore it remains open for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Again, he sets a certain day, today, saying through David much later in the words already quoted, "Today, if you hear his voice, do not harden your hearts." For if Joshua had given them rest, God would not speak later about another day. So then, a Sabbath rest still remains for the people of God. For those who enter God's rest also cease from their labors as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one may fall through such disobedience as theirs. Indeed, the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. And before him no creature is hidden, but all are naked and laid bare to the eyes of the one to whom we must render an account. Ngayong araw po ay Sabado de Gloria at mayroon pong katahimikan na nakabibingi sapagkat namatay ang ating Panginoon. Namatay sa laman, namatay dahil nagmahal, inialay ang buhay. At batay sa mga sagradong tradisyon, si Jesus sa araw na ito ay bumaba sa impyerno. Bumaba siya upang sagipin ang mga naunang namatay na. Ang ating Panginoon ay nagpahinga. Nagpahinga at ang mundo ay nanginginig. Ang mundo ay hindi mapakali. Ngayon pong araw na ito, hinihikayat po tayo na manahimik hindi sa wala tayong sasabihin. Kung hindi, patahimikin muna natin ang ating mga puso, maging kalmado ito, ang ating mga isip sa mga bagay na makamundo, at tayo po ay mag-focus lamang sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Gamitin natin ang Kanyang salita, ang salita na mas matalim pa sa anumang uri ng patalim. Sabi nga po sa ating binasa, "Indeed, the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirits, joints from marrow. And it is able to judge the thoughts and intentions of the heart." Ngayong Sabado de Gloria, tayo po'y magpahinga. Tayo ay manahimik. At atin pong pagnilayan ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Tayo ay minahal ng Diyos. At yun lamang, doon lamang sa realidad na yon, marami na tayong mapagninilayan. Magdasal din po tayo. Magdasal tayo na nawa
palagi tayong ilayo sa anumang tukso at kapahamakan. Ihanda ang sarili para sa kanyang muling pagkabuhay, isang magandang balita na sisindak sa buong mundo sa kamatayan at sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, dakila ang katahimikan ngayong araw na ito, at ang aming mga puso ay nasasabik na sa iyong muling pagkabuhay. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal. Maraming salamat po sa pag-aalay ng iyong sarili na nagbigay ng pag-asa sa lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.